So how to cope with life? How to harmonize and get the most out of God's will? Do your best. You want to minimize the possibility of a failure? Do your best. Pray and hope for the best results. Accept the result. Keep trying if not satisfied, or learn to be contented and happy. These are the choices. Unang Timoteo 6:6 hanggang 7. Kung sa bagay, malaki nga ang napapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. So sino man ay walang karapatang sumama ang loob sa Diyos dahil wala ka namang dala. Lahat ng ating tinatangkilik, bigay lang. Kung yung specific gusto mo, hindi nabigay, hindi sinadya ng Diyos na hindi ibigay. Reviewin yung buong mensahe. Nandun ang isa sa mga dahilan kung ba't hindi nangyari ang gusto mo. Do not charge against God or religion the frustrations of daily life. Kaya naman kuminsan sa Diyos nagtatampo o sa church nagtatampo ang mga nabibigo kasi mali din ang pangako ng iba. Sasabihin ng iba, ano pag lumapit ka sa Diyos, lahat ng gusto mo matutupad, tatahimik ang buhay mo, etc., etc., sasagana ka. Maling pangako yun. Marami tuloy na naiinis at nagtatampo. The inevitable result would only be frustration with God and disillusion with faith. That's unfair to God, to truth, and to ourselves. Magtatampo ka sa Diyos, it's unfair to you kasi ikaw ang loser. Religion is not a dispenser of cookies and candies. She is a teacher of obedience to divine laws. Nag-church ka, lumalapit ka sa Diyos, nagba-Bible study ka, hindi para sa mga gantimpala na inaasahan mo at magtatampo ka pag hindi mo nakamit. Lumalapit ka sa Diyos para maturuan ka kung paano magiging masunurin, hindi para humingi ng humingi ng humingi. Religion is not a dispenser of favors. True religion is a stern teacher of obedience to divine laws. Yun ang dapat hinahanap mo sa tunay na pananalig at pananampalataya. Paano ka magiging makadiyos? Hindi paano ka tatanggap nito at noon at magtatampo kang parang bata pag di mo natanggap. Do not, as some spoiled or selfish brat, or as a deserving recipient, approach the divine, but approach God as humble, obedient, supplicant, and penitent. Feeling bad about God or getting angry at God would only worsen your situation. God's will for you is this. Jeremias 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Yun ang God's will for you. God's perfect will. But God's permissive will allow you to fail if you don't play it by the rules. May pag-asa kahit sa ngayon ay parang pinagkakaisahan ka ng langit. Hindi yun totoo. Feeling mo lang yun. Awit 121, 1-2. Doon sa mga burol ako'y napatingin, sasaklolo sa akin, saan manggagaling? Ang hangad ko'y tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Now, that is one great divine law that God helps us. Kalooban ba ng Diyos ang paghihirap mo? Yes and no. Depende kung paano mo titingnan. Pero meron kang kapangyarihan na baguhin yan dahil ang tunay na gusto ng Diyos para sa iyo ay yung mabuti. Ama sa langit, salamat sapagkat maganda ang layunin niyo para sa amin. Tulad ng mga magulang na maganda ang plano para sa mga anak, pero ang mga anak ay dapat mag-cooperate. Dapat sumunod. Dapat tulungan ang mga sarili nila. Ituro mo sa amin ito, Panginoon, at kung meron sa amin mga nagtatampo, nagagalit sa inyo,
Patawarin niyo po kami. Papagliwanagin ang kadimla ng aming isip. Palayain kami sa kasinungalingan na meron kaming dapat ipagtampo. Teach us, Lord, to observe all the laws that you have set before even we were born, so we can get the most out of life and we can give you pleasure. Pagbulay-bulayan sumandali ng katahimikan ang kahulugan ng lahat ng ito sa ating personal na buhay.